Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po ang pagpapatuloy ng kwentong KSA ni Reggie. Dear Kuya E, greetings. I hope this letter finds you well. And always take care of yourself and praying that you are in a good health with your family and loved ones. Once again, thanks for continuously reading my messages that may enlighten the hearts and minds of your listeners wherever they be. I would humbly say thank you for your continuous patronage of my stories. Sa muli ay patuloy ang pagpapasalamat ko sa channel mo. Noong una akala ko ito'y para lang sa El pero salamat dahil wala kang pinipiling binabasa dito sa channel mong ito. Alam mo kasi maliit pa ako noon ay sadyang mahilig na akong makinig sa radyo, lalong-lalo na sa love stories at ang paborito kong laging pinapakinggan ay ang Liham ni Chadeli sa DZRH at ang ikadalawa ay ang Mr. Romantico na programa at talagang lagi ako nakikinig ng mga stories at halos lahat ng mga advices nila ay halos kabisado ko na. Siya rin namang binabahagi ko sa mga kasamahan ko sa trabaho at kaibigan. At kahit pa noong ako'y nag-on-the-job training o OJT sa isang simbahan na kung saan ako naka-assign. Kuya E, sa aking pagpapatuloy po ng aking nakaraan ay nagkataon rin kinakinuha ako ulit ng branch manager na nasa Jeddah for 3 days na trabaho sa kanyang branch dahil ongoing pa ang process ng mga medicals and other requirements plus schedule for safety orientation at ID para makapasok ako sa aking work bilang safety supervisor sa Petrora Big. Kung kaya dinala ako ng aking pinakamabait na Egyptian branch manager at pinakain niya ako sa Albaik na restaurant at nabusog ako ng sobra dahil sa maliit lang ako kumain, konti lang ako kumain, pero kapag Albaik ang pagkain ay pakiramdam ko sasabog ang aking tiyan dahil sa sarap ng ingredients nito. Kuya E, nang dumating na kami sa Jeddah ay dumiretso na ako sa dati kong room at nagpahinga dahilan sa 2.5 oras ng biyahe ay nakakapagod rin po. Pero kinahapunan ay dumating ang mga tropa mula sa Saudi Aramco at doon nagkita na naman kami ni Egay at nagkumustahan kami kung ano mga update sa loob ng planta. At nagkataon rin na mayroong birthday ng kasamahan naming Pinoy na si Ronilo. Ngunit wala akong ganang kumain dahil sa busog pa ako at pinuntahan ako ni Egay sa loob ng aking room na pumunta doon sa room ni Ronilo dahil birthday niya. At agad ko namang sinagot na busog ako sa kinain naming Albaik kanina ni boss kaya hindi na muna ako pupunta doon at kayo na lang, pakisabi na lang, happy birthday. Pero gumawa na naman siya ng paraan at hindi nakatiis. Hinalikan niya ako sa labi ko ng madiin na agad ko namang kinabig kahit mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nilakasan ko ang loob ko na itulak siya para lang mabitawan niya ako at nang bumitaw siya sa akin ay agad niya namang sinabi na mahal na niya ako. Na siya namang sinagot ko na paano na ang family mo at mga anak mo kung ako'y mamahalin mo ng ganito. At kung maaari sana ay pag-isipan mo ng mabuti dahil ayaw kong masira ang family mo sa Pilipinas. I don't even like such temporary lovemaking as I want a lifetime relationship sa buhay ko. At kung ako ang tatanungin ay prepare ko ang babae na makasama ko sa buhay later on. For now I have so many things to do with. At kung maaari na lang sana ay iwasan na natin ito at huwag na nating uulitin pa. At kung maaari sana'y nakikiusap ako na maging magkaibigan na lang tayo. Pero tinanong niya ako na kung meron ba akong gusto sa kanya na siya namang sinagot ko na wala akong nararamdaman sa iyo at sana'y naintindihan mo ko at ang tanging hiling ko lamang ay konting pag-unawa sa kapwa at igalang ang desisyon sapagkat nais ko sana balang araw kapag mag-asawa man ako ay ang aking maging asawa lamang ang siyang una at huli sa buhay ko nang walang kuro-kuro or pagdadalawang isip na naganap sa aking buhay bilang isang single. Kinalaunan ay sumang-ayon naman siya sa aking mga sinabi at sinabihan ko siya
na kung maaari ay ituring mo na lang akong matalik na kaibigan ng iyong buhay. At wala akong pagtutol doon at isa pa ay ayaw kong saktan ang sino man na nasa paligid ko. Ang tanging nais ko lang makita or marinig ay ang masasayang nagaganap sa paligid dahil malayo tayo sa mga mahal sa buhay. Kuya E, kinabukasan ay sumapit ang gabi at merong dumalaw na imam sa aming accommodation at sila ay siyang nagtuturo ng mga katuruan ng mga kapatid nating Muslim. At niyaya ako ni Egay dahil siya ay isang converted Muslim dito sa Saudi Arabia at marami silang nagpa-convert at nais rin nilang ako'y sumapi sa kanila. Naging dahilan ng aming pagtatalo sa relihiyon dahil ako'y nagtapos ng theologian at ang imam ay isang dating pari na naka-assign dito sa KSA at siya ay naging isang Muslim dahilan sa nakita niya ang totoong pananampalataya raw sa relihiyong Islam ayon sa kanya. Akong hindi nagpahalata sa kanya na ako'y nagtapos ng Bachelor of Arts in Theology at sa papatuloy ng kanyang pagsasalaysay patungkol sa Islam, nais niyang sumapi at yakapin ng relihiyong Islam. Subalit, ako'y nagtatanong patungkol sa kanya. Siya namang ikinagulat niya mga tanong ko na hindi niya kayang sagutin at kung ano-ano na lamang kanyang pinagsasagot sa tanong ko sa kanya. At isa pa sa kanyang kinagulat, ang paggamit ko ng English version na King James English ay sinabi niya na napakagaling mo sa English at tuloy-tuloy ang pagsasalita ko dahil hirap ako magsalita sa Tagalog. Dahilan sa ako'y mixed Ilonggo at Cebuano speaking kung kaya sinabi ko sa isip ko na pasensya ka na at hindi ako magaling sa Tagalog. Magsalita kung kaya pagtiisan mo muna ang King James Version English na ginagamit sa'yo. Kuya E, sa mga normal na pag-uusap ay nakakapagsalita ako ng Tagalog at normal na English. Pero kapag Bible explanations at debate ay pakiramdam ko ako'y isang apologist ng salita ng Diyos. Hanggang sa nagpasya akong umalis at nagpaalam sa kanila dahil wala namang magandang mga sagot at ang tanging naalala ko lang sa kanya ay ang sinabi niya na huwag paniwalaan ang mga sulat ni Apostol Pablo. At iba pa dahil mali po yun ang sinabi niya sa akin na siya namang sinagot ko paano ako maniwala sa iyo na ikaw ang tama na hindi naman kita kilala at hindi kita nakasama ng mahabang panahon. At lahat ng nakasulat sa Bible ay siyang paniniwalaan kong tunay at totoo. Ang mga tagpong yun ay wala siyang nagawa, kundi ay tumahimik at mag-prepare na lang po para umuwi na kasi gabi na po. At kinabukasan, pagkaraan ng 3 days, bumalik na ako sa Petrorabig. Kuya E, hanggang dito na lamang muna at maraming salamat sa muling pagbasa ng aking kasaysayan. Tutuloy po at baka umabot ang series na ito ng 100 mahigit pero dahil busy ako lagi ay pasensyahan mo na at kung maikli ang aking nagagawa. God bless you all. Reggie, okay? Maraming salamat sa iyo, Reggie. No? Well, alam mo ako yan yung mga pag-usapang relihiyon at politika medyo umaatras na ako dyan kasi lalo na halimbawa pag nakakainom ako kasi mahirap kasi talagang yung pagtatalo dyan sobrang napakalawak kasi lalo ng relihiyon tapos so politika ako ginagalang ko na lang pag sinabing relihiyon okay kanya-kanyang paniniwala hindi na ako makikipagtalo no mahirap makipagtalo lalong-lalo na sa relihiyon at politika kasi halos walang mananalo o kumbaga magpapagalingan at magpapagalingan lang talaga yung mga magsasalita. Pero anyways, may kanya-kanya talagang relihiyon so kanya-kanyang paglalaban kung paano nila ipapaliwanag sa tao. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.